Nainis si Banatbay kay Karen Davila dahil sa interview ni Karen Davila kay Lucy Torres. In-interview niya si Lucy tungkol sa bagong bill dahil si Lucy ay isang congresswoman na sumusuporta sa bill. Pakinggan natin si Banatbay sa kanyang mga banat. Ayan na nga. Okay, banata na natin to. Simulan na natin to ha. Pinaiinit ang ulo ko. Alam mo, sabi ko nung ito ha. Every time ako nanonood ng mga videos na katulad nila Karen Davila, yung mga interview, binubuksan ko yung pag-iisip ko. Baka naman sabihin nila masyadong bias tayo eh. Kaya lang sabi ko, nung pinanonood ko talaga, ramdam mo si Karen Davila nagmamagaling. Alam mo yung ramdam mo na naghahanap siya ng butas para kanain si ano. Siyempre, eto kasi maraming klase ng taong matalino. May matalino, hindi sila magaling mag-express. Hindi sila magaling sa communication. Pero matalino sila. Okay? Mabibigay ko, siguro masasabi kong ganyan na sa totoo lang. In terms of English communication-wise, mo ka magaling sa Tagalog. Rapport, magaling sa Tagalog. Pero in terms of using political term, English, medyo si Mocha hindi doon. Dahil bakit? Hindi naman siya politician ever eh. Never siyang hindi siya mahilig sa politika. Hindi katulad ng ibang mga tao na magaling. Political term, galing talaga. Pero alam mo, pag hinukay mo yung mga lingwahe nila, walang laman. Dinadaan lang nila sa ganda ng, ang tawag doon eloquent. Ay, basta ganon. Dinadaan nila sa tatalim ng mga lingwahe para mukhang magaling. English. Ganon si Karen Davila. Sinusubukan niyang itrap ito si Congressman Lucy Torres. Pakinggan nyo wait lang. Sige, balik tayo. Ito ipi-play ko ngayon, wait lang. Ipi-play ko, hindi ko ipi-play yung video kasi makaka-copyright tayo ng ABS-CBN. Alam mo naman ABS-CBN. Magaling sa ganyan ang gagawin natin, ipi-play lang natin yung mismong sunog kay Sir Panelo si Karen Devil. Huwag naman Karen Devil, kayo naman. Totoo. Tingnan nyo Pakinggan nyo ng maigi Pakinggan niyo ng maigi yung usapan nila ito. Audio lang to audio lang kasi para hindi tayo makopyright. Play. Prior to the passage of the Human Security Act, there were still groups, human rights advocates, journalists that were actually against and opposed Section 18 of the Human Security Act. Ay, wait. Ang dami niya sinasabi, no? Sabi lang naman niya, may opposed lang. Yun lang yun. Ganun pa, isa lang naman sinabi. Pasok. Now, who are watching you. So, it was opposed back then. But, if you believe that there is... talaga siya, no? Tuloy mo lang! Ang ingay mo! No constitutional infirmity on this particular section. May constitutional infirmity. Para talaga medyo malilito ka sa question niya. Diba? Pero kung ito tingnan nyo isa-summarize ko yung tanong niya. What would be the change to make this anti-terror bill more effective than the Human Security Act, Lucy? Sa madaling salita, bakit mas effective etong bago kaysa doon sa luma? Ang dami-daming intro. Para lang magmukhang maganda lang, matalino siya, di ba? Yun lang pala yung tanong, bakit mas effective? Tapos ang usapan, pinaikot-ikot niya pa. Yes po, live po ito. What do you mean, Karen? Tingnan mo, buti. That's a perfect answer, Miss Lucy Miss, kasi Miss ang tawag ko kasi binibining maganda. Kong Lucy, tama yung tanong niya What do you mean? Yun, sa madaling salita, diretsuin mo ko. Paikot-ikot ka, pajikot-jikot ka pasok. Why would this anti-terror bill be more effective if, as you say, the Section 29 was exactly the same as Section 18? What are the facets of this bill that would make it more effective? Yun lang kasi yung tanong. Ang dami-dami pumpang tanong. Paano naging mas effective? Tapos ang usapan, ang dami mong intro. Ay naku naman, Miss Karen Davila. Dali lang yung aircon, pinabababa ko lang. Mainit. Okay, yun na. Paikot-ikot pa di ba? Hindi ko maintindihan ng daming para mas mukhang maganda. Sige, pasok Madam Lucy. In the Human Security Act, it was a dead letter law. We did not have a measure to
prevent terrorism. It was all probable cause. It was all innocent until proven guilty. By that time, it doesn't apply to a crime like terrorism, because if we use that argument, wala na, na-detonate na yung palakpakan! Dahil dyan, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Sandali, salamat muna kay Cynthia Medina, $2. Ruby Bautista, salamat sa $10. Ang galing ng sagot, perfect. Ha? Pwede ka na talagang sumali sa Miss Universe. Bakit di ba sumali ba ito sa Miss Universe? Eh, mas magaling pa ito. Laway mo, tumatalsik. Mas magaling pa ito kay Pia Wurtzbach tsaka doon kay pangalan nun, si Catriona. Bakit? Ang simple lang naman ang sagot. Yung anti-terrorist bill, ang aim niya is to prevent. Diba? To prevent. Hindi pa magaganap. Bago pa maganap. Okay? Pati Tagalog ko, nalito na. Bago pa maganap, pinipigilan niya na. Okay? Eh dito sa yung lumang batas tungkol dito sa mga terorista, anong sabi? Ang sinasabi doon, kailangan may proven, ano ba yun? Ano ba yung term niya? Nalito rin siya. Ako din, nalito na. Apply to a crime like terrorism, because if we use that argument, wala na probable cause. It was all innocent until innocent until proven guilty. Sa madaling salita, kasi dun sa lumang batas, okay, kailangan mo nang may mangyari, may sumabog muna. So, kailangan, boom. Yan, ikaw, sure ka na, ikaw yung nagpasabog kasi may sumabog. Ganun kasi sa term sa batas eh. Kung walang nangyayaring crime, paano mo ko husgahan? Sige nga. Oh, hawak ko itong kutsilyo, sabi nga ni Lea Salonga. Hindi, itong ano na lang sa akin ha. Kung si Lea Salonga may kutsilyo, tayo merong gunting. May hawak akong gunting. May sasaksakin ako kunwari. Di ba? May ganon. Alam mo na ang terorista ka. Alam na ng intelligence. Terorista ka. May hawak ka ng kutsilyo. Pumasok ka ng mall. Alam na nilang terorista ka, di ba? Ay, antayin muna natin, may saksakin siya. Okay, antayin tayo. Saksakin mo muna yan bago namin masabing terorista ka. Di may nasaksak na muna. Yun yung dating batas. Ngayon, hindi na. Once you are, pwede ka nang i-detain for 14 days, di ba? Within that 14 days, mapapatunayan ngayon. Bakit ka bumili ng kutsilyo? Di ka naman magugupit. Bakit ka ngayon na may daladalang kutsilyo sa mall? Pwede ka namang, bakit? Anong meron? Di ba? Ibig sabihin, may mapapatunayan. At bago mo pa nagawa, okay? Nakulong ka na. Na-prevent. Yun ang ibig sabihin ni Madam Lucy. Kaya dahil dyan, Madam Lucy, palakpakan. Asus! Mga banat! Ganon kagaling si Lucy Torres. Buti na lang. Alam mo, sabi ko, tuban-tuwa ako kay Miss Lucy Torres. Alam nyo, dahil dyan, ha? Sorry, ha? Sorry sa inyong lahat, ha? Sorry. Okay? Ikakampanya ko talaga yan pag senador. Dahil dyan, meron ako sasabihin mamaya. Ha? Dahil dyan, may sasabihin ako sa inyo mamaya. Wala pang nakakaalam nito. Sabi ko sa inyo, ang taong mabuti ang ay, grabe, naiyak ako. Sabihin ko na. Ito talaga totoo to Alam nyo ba, ito seryoso to. Walang joke dito. Nung time na si Mocha po ay artista pa. Okay. Ano ba? Tuloy mo na kasi. Pinagugulo mo ito kasing PA ko eh. Kasi ganito, nung artista pa si Mocha noon, yung nagkaroon kami nung tandaan nyo, yung cleavage night. Hindi ito bastos baka akala nyo bastos to. Ito yung breast cancer awareness. Tapos si Mocha nag-raise ng fund para sa nanay niya kasi may sakit nga na breast cancer. So nag-announce siya pati sa TV. Si Mocha noon, hindi na siya nag-guest sa mga TV noon at that time. Pero kilala niya si Lucy Torres. Alam nyo po si Madam Lucy, lumapit ng patago kay Mocha. Privately. Nagbigay. Siya lang ang artistang nagbigay kay Mocha at hindi nakalimutan si Mocha.
Remember, hindi sila ganun close ha. Nag-guest lang si Mocha noon dati na kung saan regular host si Lucy Torres. Nalaman ni Madam Lucy na siya ay grabe, naiiyak ako. Walang biro, naiiyak ako. Tagtugan na natin para hindi ako maiyak. Kasi natatawa ako pag meron to eh. Na-gets niyo yun? Ano siya, sabi ko nga, noon pa to hindi pa siya congressman nito. Hindi pa siya politiko nito. Artista siya pa lang siya noon. Nag-host pa lang siya noon. And yet, minessage niya si Mocha noon. I heard that you're blah 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 ganto. I just wanna give something ganto. You don't have to announce, you don't have to. Grabe, sabi ko. Ang daming artistang kakilala ni Mocha noon kasi nagre-regular. Siya lang ang nagbigay. Kaya ako minatutugtog to para medyo naluluha ako kasi. Sabi ko nga dito sa tao na to, maganda kasi yung puso ng tao. Napakaganda. Tapos ngayon, sabi ko thank God. Kasi ganitong nakikita ko siya, sasabihin ko talaga yung totoong nangyari. Pasensya siya. Chismoso ko. Tuloy, Madam Lucy. Sorry, Madam Lucy, kung binuking kita. Pero malaking impact nun sa amin ni Mocha. Hindi man ganun, sabihin, hindi man syempre natustusan niya yung buo. Pero meron, isipin mo sa dami-dami naming kakilala nun. Isa sa mga tumulong sa amin nun. Actually, isa lang siya. Sa artista. Ay, hindi, meron pa atang isa o dalawa. Pero siya yung talagang kauna-unahan. At hindi to yung close, hindi sila friendship, hindi yung, alam mo yun, walang ganung eksena. Nag-guest lang si Mocha one time sa show ni Madam Lucy, narinig niya yun. Ay, grabe, sabi ko nga, ibang tao to. Kaya sabi ko noon, time na yun, pagdating ng panahon na itong tao na to, yun yun lang, salamat. Wag ganon, anong iiyak na yan? Ayokong umiyak. Madam Lucy, thank you very much. I really appreciate that. Sana kahit pa paano nakapagbigay pa sa salamat. Kasi si Mocha, ayaw niyang ina-announce. Sorry, madaldal ako. Pasok, Madam Lucy. Until proven guilty. By that time, it doesn't apply to a crime like terrorism. Kaya alam nyo, pag nagsasalita siya, naiiyak ako. Promise, hindi ako nagbibiro kasi kita ko yung puso ng tao. This person will be a good leader someday. I'm telling you now. Okay, play. Because if we use that argument, wala na detonate na yung bomb. I think a law on anti-terrorism should be not just reactive but also preventive. Okay. Now, I was hoping that we... So hindi niya na naintindihan. Pagka pag nagkamali yun, may follow-up sigurado si Karen Davila, sigurado sasabihin niya, what again? Ganon niya si Karen Davila. Kilala natin niya si Karen Davila, talagang nag-aabang ng pagkakamali yan. Oy, Rebecca Cabo Verde, 2 Canadian. Good evening, Banat Bay. Sakatin ng ko, sorry nangangating ilong ko ngayon. Good evening, Banat Bay. Nakaabot din. Salamat po. Tingnan nyo Alam ni Karen Davila na perfect yung sagot ni Madam Lucy. Biglang ito sagot niya. Have more time, Lucy. I do hope that we can discuss this further on. But you said in the last law... Ang ganda ng point niya Pero biglang nawalang oras si Karen Davila. Anyari? Pwede mo namang ayusin. Ang haba pa nga yung susunod Tingnan mo Time, Lucy. I do hope that we can discuss this further on. But you said in the last law, it was a dead letter law. It was innocent until proven guilty. But shouldn't it be that way? I mean, across the board, even with the anti-terror bill? Yes, but terrorism, Karen, is it's the highest crime against humanity. I don't think... Ay, nako, grabe. Kanina sinunog. Ano na ngayon? Talagang dinurog-durog pa yung abo. Tingnan mo, ulitin natin yung tanong para maintindihan natin. Wait lang Tingnan nyo, muntik akala niya madadali siya tingnan mo. That we would have more time, Lucy. I do hope that we can discuss this further on. But you said in the last law, it was a dead letter law. It was innocent until proven guilty. But shouldn't it be that way? I mean, across the board, even with the anti-terror bill? May mga across the board. Ano ba? Ang gulo-gulo. Ang sinasabi lang naman niya, inuulit lang niya di ba dapat proven guilty muna? Di ba dapat ganun? May across the board? May ganun pa siya. Ano ba yan? Pasok, Madam Lucy. Sige,
dikdikin mo pa yung abo na nasunog. Pasok. Yes, but terrorism, Karen, is it's the highest crime against humanity. I don't think it is right to let go of or to not pursue a tip or to not go after a suspect if he is suspected of terrorism, of the crime of terrorism, because we have to weigh which risk risk weighs heavier on the people, no? The risk of wrongful arrest or the risk of a terror attack actually happening. Ayan, biglang nag-react si Karen. Kaya lang wala sa video. Pasensya na. Sa video nag-react. Ano yun? Ibig ba sabihin mas risk yung... ito kasi yun sinasabi niya, wait lang, salamat sa 50 pesos Vincent Aboy, ha? Tingnan niyo sinasabi ni Lucy. Huhulihin ni Karen Huhulihin ni Karen dito sa part na to. Wrongful arrest or the risk of a terror attack actually happening. Ayan, Risk weighs heavier on the people, no? The risk of wrongful arrest or the risk of a terror attack actually happening. So yun yung risk. Yung una, yung unlawful arrest or terrorist, ano ba yun? Nakalimutan ko na yung word. Sorry, a terror attack actually happening. I think we have to read kasi the bill with the people, no? The risk of wrongful arrest or the risk of a terror attack. Wrongful arrest versus terror attack. So yun yung comparison, ha? Pwede, sa totoo lang, ha? Magaling kung ikaw magaling na media, talagang ititwist mo yun. So okay lang pala yung wrongful arrest, di ba? Ganyan ang ginawa ni Karen. Tignan niyo. Actually happening. I think we have to read kasi the bill with the right target in mind. This is a bill aimed to bring terrorists to justice. Ayan, dyan panalo. Nilagay niya sa konteksto. Nilagay niya yung wrongful arrest, okay? At saka dun sa terrorist risk, di ba? Nilagay niya sa konteksto. Sandali, na kanino ba naka-aim yung batas? Ha? Hindi sa classroom ni Kim Chiu. Naka-aim yung batas sa terorista. So, laging ina-assume natin, terorista ang kalaban. Ang problema kasi ng mga kaliwang grupo, laging iniisip nila, sila yung kalaban. Bakit? Bakit praning na praning kayo? Baka naman kasi, may pruweba ang gobyerno natin na kayo ay terorista. Yun po yung point Ang sinasabi dito ni Lucy Torres, ni Madam Lucy, sinasabi niya talaga, sandali muna, ilagay natin sa konteksto. Para saan ba itong batas? Ano ba? Yung criminal lang ba? Kasi ang iisipin mo wrongful arrest. Kasi tinuloy ko na Tinuloy ko na sasabihin ni Karen. So, sabihin wrongful arrest yun? Okay lang? Sandali, hindi naman wrongful arrest sa kriminal. Wrongful arrest, ang sinasabi, sa mga terorista. Yun yung sinasabing kasi iba ang usapin pag kriminal at terorista. Ibang approach dyan sa dalawang yan. Ito, itutuloy play ko. This isn't about making life difficult for activists. When we model the bill and lump all the other crimes to make it for fear that it will be also tagged as a crime of terrorism, that's where all the confusion happens because we don't have the same target in mind. Yon. Okay, but you did say that you'd prefer, if I understand it correctly, the risk of a wrongful arrest. Did I understand you? Not that I would prefer, Karen, because I think the fear of abuse, the fear that the bill can be abused or that the law can be abused is not unfounded. We've seen how laws have been abused in the years, no, not just under the reign of President Duterte, but even the reigns of other presidents. But fear of abuse is not a valid reason to reject a bill outright. It's not a valid reason to reject needed legislation like the anti-terrorism bill because theoretically speaking, all laws can be abused. Even social welfare laws that are very benign and charitable, they can be abused. Ayan tingnan nyo Di ba yan din yung sinasabi ko noong paulit-ulit? Kahit anong batas yan, kung iisipin mo na kagad, abuse ang batas. Sabi niya pa nga kahit yung social blah 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 na na supposedly napakagandang batas, pwedeng i-abuse Dahil nga hindi yun ang quest kasi ang ginawa-gawa ng mga NPA at mga kaliwang grupo sa atin, nilason yung utak natin. Pulis, demonyo yan. Pulis, abuser yan. Militar, abuser yan. Yan ang pinasok sa utak natin mga Pilipino
Kaya tuloy ang tingin natin dito sa mga ganitong batas. Nako, i-abuse yan ng mga pulis. I-abuse yan ng mga militar. Ganyan sila eh, di ba? Sandali, pasalamat muna tayo kay John Ren Jugilion. Salamat po. At saka kay Cynthia sa $20. Ayan, nakakaya naman ha. Dear, pa-shoutout po Sir Banat from Kuwait, Cavite. Kuwait, Cavite. Dear Iluzada, salamat po. Di ba ho, kaya nilagay niya sa konteksto kasi itatrap siya dun eh. So yung wrongful arrest, okay lang sa'yo? Oh, yun ang dating eh nung kay Karen Davila, okay lang. Correct me if I'm wrong, may ganun-ganun pa. Correct me if I'm wrong. As far as I understand, may ganyan-ganyang pang-eksena. O di, nilagay siya sa pwesto niya, sandali. Ha? Iba ho kasi, kung sasabihin mo wrongful arrest lang, oo, tama, parang mali nga yun, di ba? Wrongful arrest. Kaya lang sinasabi, kung masyadong yan ang tinitingnan natin lagi, wrongful arrest, maling abusive, kung lagi niya, dyan tayo sa extreme, sandali. Para naman atang, dahil lahat na lang ng batas, huwag na tayong magpasa. Bakit? Lahat ng batas pwedeng i-abuse eh. O, ganun lang kasimple yun. Ito nga, sabi nga, ituloy natin ha. Kasi napakinggan ko na to eh. Kasi sasabihin niya dito na meron namang safeguard para doon sa mga sinasabing wrongful arrest. Ito, play natin ha, play. That is why there are safeguards in place to prevent those abuse from happening. And on your question, if I prefer wrongful arrest, not that I prefer, I'm just saying that if wrongful arrest does happen, that person has legal recourse. But when a terror attack has been carried out. Alakpakan mo na si Madam Lucy. Buti hindi na-trap. Sabi ko nga, ay grabe, magaling. Palakpakan talaga para sa iyo, Madam Lucy. Kasi trap na siya doon eh. Kung ikaw hindi ka magaling sa pag-iisip, sa logic mo, yari siya doon. Tama, no? Mali ata ako doon sinabi ko sa wrongful arrest, di ba? Kasi tandaan nyo, intimidating si Karen Davila, talagang feeling magaling, talin-talino yan eh. Talagang ganyan yan eh. Pero hindi, sinagot niya, nasagot niya ha. Yan na, play natin. That person has legal recourse. But when a terror attack has been carried out, the damage is irreversible. Ayan, okay. Ang galing. Did you see the comparison? Let me explain just in a simple logic, ha? Okay? Ito yung sinasabi, yung unlawful arrest at saka yung sa terrorist, di ba? Sinasabi yan. Okay? Ano yung risk? Timbangin natin ngayon yung risk. Dito, sa unlawful arrest, ang sinasabi ni Madam Lucy, pwede naman may safeguards at saka pwede ka pang ayusin. Di ba? Pwede pang, nakalimutan ko na yung term na tawag niya, ang gamit niya. Wait lang, ha? Maganda yung term na ginamit niya eh. Basta yun, na sinasabi niya, pag ito, nagkamali ng aresto, okay? Pwede, may safeguards ka, pwede mo pang ayusin, pwede mo pang ituwid kasi may batas na po protection din sa'yo. Dito sa terorista, pag pinabayaan mo yan at nagmintis ka dito, sabog na. Nakuha nyo? So, dalawang bagay. Kunwari, hinuli kita. Hinuli ko to. Tao na to. Feeling ko, pulis ako, pati dun sa interagency na yon, sasabihin ko, terorista yan. Nahuli. Okay? Kung hindi siya terorista, may pwede siyang way para mailigtas yung sarili niya. Pero kung terorista siya at hindi ko siya hinuli, dahil wala yung batas na yan, pwedeng sumabog na, nagpasabog na siya. Nagigets yung ibig ko sabihin, yung timbangan, nung risk. Mas maganda na yung risk na nandito tayo, sige, mag-wrongful arrest na tayo kasi meron namang sasalo sa kanila. Magkamali man tayo nang sabihin natin, terorista na ito, ay kaya pala siya may dalang kutsilyo kasi maghihiwa siya ng okra sa loob ng grocery. Baka naman pala ganun. Di ba? At least, merong batas na liligtas pa rin sa kanya kasi may safeguard yung anti-terrorist bill. Muntik na siya na-trap doon ni Karen Davila. Buti, sinabi niya yon. Tapos dito sa kabila, paano kung hindi naman natin na-aresto dahil wala tayong anti-terrorist bill. Hindi natin na-arrest itong terorista. Di sabog. Di ba? Correct! Ay nako, ang lupit-lupit mo talaga. Iba ka talaga, Madam Lucy. Nagets po ba natin yon? Taas-taas nga kamay nakagets o naguluhan din kayo sa paliwanag ko. Ay nako, thank you very much. Ang galing. Ang simple-simple. Kesa naman mag-risk tayo na may isang teroristang nakalaya,
Mag-risk na tayo na kung magkamali man tayo, anyway, meron namang batas doon sa anti-terrorist bill na magpo-protection sa kanila. Bakit? Tatawagin yung human rights. Pangalawa, sasabihin sa korte. Yan yung tinatago ng mga makakaliwang grupo na nandun sa batas. Magulo talaga itong mga to. Hindi, syempre si Karen Davila. Hindi, sandali, nagkamali ko dun Akala ko kasing bobo ito nung dati. Yung dating artista. Sabi niya, ay, ang lupit mo pala. Sabi niya, mali siguro itong nahanap tayo ng bobo dyan na ima-interview para mag-level kami. Ay, nako, Madam Karen Davila. Magpo 4,000 na nanonood, yari ka. Pabuti natin ng 4,000 ha. I-share po natin ito at para malaman ng mga kababayan natin kung paano tayo pinagloloko ng mga makakaliwang grupo. At syempre, sino pa ba magloloko sa atin? Yung mga teroristang NPA. Bakit? Talaga naman sila tinawag na terorista ng DFA. Hindi ho dahil sa akin yan Baka akala nyo ako nag-declare niyan. Hindi ako. Ngayon, bakit ba takot na takot itong mga makakaliwang grupo? Bakit? May patunay ba na malilink kayo sa NPA? Sabi nga nila. Bakit? Halimbawa, ikaw di ba may pinatay yung NPA? Anong sagot ni Joma noon? Tuwang-tuwa pa siya. At pag inulit niya yan, may kalalagyan ngayon si Joma. Kasi declared ng terrorist ang NPA, di ba? Diyan sila takot. Bakit? Hindi na nila mapoproteksyonan. Yung mga nahuhuling estudyante na nag-NPA na, ang dami na, di ba? May video nang lumabas dyan talagang NPA ako. Sorry, NPA ako. Di ba? Mga estudyante ito sino yung mga nila? Kasangkot nila. Sino yung mga yun? Naman punta lang ako doon sa bundok, mag-NPA ako. Punta lang ako doon. Mundok lang ako. Siyempre may nag-recruit. Sino yung nag-recruit? Anong organisasyon yan? Kaya takot na takot yung mga hinayupak na yan. Huwag nyo sabihin walang katibayan. Nilabas na nga ng militar yan, di ba? Kaya nako, good luck sa inyo. Sabi ko sa inyo, sana mapirmahan na yan na magtago-tago na rin yung mga yan. Kasi naman, alam nyo ito hindi ho biro to. Totoo na ito baka akala nyo na ako. Nalulungkot ako kasi nakilala ko yung mga yung mga magulang na ni-recruit na yung mga anak nila. Grabe, sabi ko nga as in sabi ko, kung ako yung magulang ng mga yon, kung ako ang magulang ng mga yon, sabi ko sa inyo, ay, magtago-tago na kayo. Pang cauliflower mo, bro. Go vegan. Shout out from California. Your show is awesome, yo. Ang taray. DJ Byron Music and Topic TV. Ako ay taray Magkapangalan tayo $5. Thank you very much. Sabi nitong isa, babasahin ko LFS ang isang nagre-recruit sa mga school. Binasa ko lang, galing kay Archie Sandoval. Anong LFS? Alam ko po yan, League of ganyan-ganyan. Sabi ko sa inyo, lupit talaga. Ang lupit ni Madam Lucy Thank you very much, Madam Lucy. Hay nako, pag ito talaga kumandidatong senador, ay nako, boboto ko. Yung iba sabi nila ayaw lang nila si Richard Gomez. Yan yun na si Lucy naman ang importante Hindi, napakagaling napakagaling. Anyway. Lipat daw tayo ng topic. Baka maubos ang araw natin dito sa basta, ang importante dito, nalaman natin na sa sunog. Nasunog na naman si Karen Davila. Kasi Madam Karen, wag ka kasing magi-interview ng matalino. I-level mo kasi, Madam. Hanap-hanap ka na medyo alam mong medyo mapapaikot mo, malilito dun sa you know what? Hanap ka na madali mo maloko. Yung medyo mahina sa argument, ganon, sa debate, hanap ka Huwag kang kukuha nung matalino. Delicates ka dyan. Lalabas yung mo dyan 'di ba sabi nga. Joke lang to.
Sikreto yan. Ito, may bibigay ako sa inyo sikreto. Sikreto na naman! Kwentuhan na naman tayo. Ano ba yan? Alam nyo ba, yung mga... may bubuking na naman ako. Yung mga artista, ha, sa mga variety show, sa mga TV. Kumukuha sila ng dancer, backup dancer. Kailangan nang kukunin nilang backup dancer. Okay lang, mas magaling. Basta mas pangit. Ay, hindi ako nagjo-joke, ha. Sikreto yan. Wag na wag kang kukuha ng dancer na mas maganda pa dun sa artista. Kaya pansinin nyo, marami silang kinukuhang magaling na lombo-lombo na. O kaya medyo may edad na. Bakit? Siyempre hindi pwedeng talbugan yung artista. Ganun talaga yung sikreto po yan. Ay, hindi ako. It's a taboo. It's a secret in the social media. Ano ba? Secret in the TV. In variety. Kailangan yung nasa gilid nila, mas pangit, ganun, mas matsaba, ganyan. Para yung artista nila mas maganda tingnan kahit medyo hindi maganda, mas sexy tingnan kahit hindi mas sexy. Kailangan kasi yon. Ganun katindi. Ganun sa mga TV. Kahit pansinin niyo mga artista na sumasayaw. Ano na yon? Instruction na yan sa mga hidden instruction na yan sa mga choreographer. Ha? Tapos, 'di ba, ganyan. Ibig lang sabihin nun, Madam Karen, kung kukuha ka ng may interview mo, dapat medyo mas mahina sa'yo ng utak para hindi mabubuking kung ano mang meron ka. Boom! Kunana! Asus! Mga bana! Ay, nako, nagkakabukingan na naman sa artista. Kaya na ayoko. What can you say about the video, guys? Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. Don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong trending news. See you in the next video. Have a great day, everyone.